aming Diyos na banal, kami po ay nagsusumamo sa inyo, nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran at lilinis sa aming po mga kaisipan, sa aming po mga nagawang hindi kanais-nais sa inyong harapan upang sa gabing ito ay aming kang mapakinggan ang iyong salita. At ito po ay tumimo sa aming mga puso. Napaka-importante po nung aming pong pag-aaralan ngayon dahil ito po ay patungkol sa hinaharap. Paano nyo po gagawin ang pagwawakas ng mundo. So maraming salamat at sa iyo lang ang kapurihan, ang banal na spirito, siyang aming maging guro. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ngayon ay nasa 2 Peter chapter 3. And ang ating aaralin ay verse 1 to 10. So aking babasahin nito from the New International Version. Sabi dito, Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, where is this coming he promised? Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. But they deliberately forget that long ago by God's word the heavens existed, and the earth was formed out of water and with water. By water also the world of that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. So ito po ang salita ng Diyos para sa atin. So dito si Apostol Pedro ay nangungusap sa kanya pong mga mambabasa, sa kanyang mga kapatid na nasa mga malalayong lugar. At ang kanyang paunang sabi ay, Dear friends. At ang sabi nga natin, ang salitang ito ay ang salitang agapetoi sa Greek, na ang ibig sabihin ay beloved. Ibig sabihin aking mga minamahal na kapatid o mga kaibigan. So ito na po ang aking pangalawang sulat. At true enough, merong ng first letter si Apostle Peter sa kanila. Ito naman ay ang kanyang pangalawang sulat. Okay? Now, merong contention yung mga ibang mga scholars na sinasabing maaring ito ay ibang sulat at hindi ito yung kadugtong nung sa first Peter. So, whether may katotohanan o hindi, bagkus na meron itong pangalawang sulat, then ito ay ating tatanggapin. Sapagkat noong mga panahon na yon, maraming mga sulat ang mga na-intercept ng mga kaaway ng pananampalataya. At ito ay mga sinunog, sinira, at mga hindi nakarating. Pero kahit papano, itong pangalawang sulat na ito ni Apostol Pedro ay nakarating doon sa mga kanyang kapatid sa pananampalataya. Ayan. So sabi nga dyan,
sa aking panunulat sa inyo, itong mga nasulat ko ay isang pagpapaalala para nang sa ganoon ang inyong mga kaisipan ay kumbaga maitama ang perspektibo. Okay? So sabi niya sa verse 2, I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. So alam naman natin na ang mga propeta nung lumang tipan at ang mga apostoles nung bagong tipan ay ginamit ng Panginoon sapagkat ang kanilang mga mensahe ay galing mismo sa Diyos. At sa bagong tipan, ang mga sinabi ni Jesucristo at ang kanilang pinagbabasihan din ay ang lumang tipan, which is the Old Testament. At sabi nga, itong mga words spoken in the past, meaning to say, yung mga nasabi ng mga propeta. At ito namang mga commandments, itong mga aralin o mga utos na ibinigay ng ating Panginoong Hesus na ngayon ay itinuturo din ng mga apostoles gaya ni Apostol Pedro. Ayan. So, ibig sabihin na ito ay hindi mga kathang isip, kundi ito mismo ay galing sa Diyos. Kaya't alam natin, sinabi nga rin ni Apostle Peter na walang mga salita na nanggaling out of man's will. Okay, na gawa-gawa lang niya, kundi ito ay ibinigay mismo at sa tulong ng binigay mismo ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu na siyang nangusap at ginamit ang mga way of writing ng mga apostles. Okay, yung kanilang karakter, yung kanilang style ng panunulat. At doon nga naibigay ang mensaheng ito. Kaya't masasabi natin na ang bagong tipan din, ang mga kasulatan na naroroon ay salita rin ng Diyos. Okay? Yan. So, sabi niya dito sa verse 3, first of all, so sa pauna, you must understand that in the last days, sabi nga, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. Now, aking nabanggit na yung last days ay hindi yung hinaharap pa, okay? Kundi yung last days ay yung mga panahon in between the first coming of Jesus Christ and the second coming of Jesus Christ. So meaning to say, tayo ay kabilang na ron. Kasi dumating na ang ating Panginoon 2,000 years ago at hinihintay na lang natin ang kanyang pagbabalik. So tayo na mga mananampalataya, tayo na nasa loob ng iglesia, ay kabilang na dito sa tumatahak sa sinasabing the last days. Okay? But definitely, meron pang yung panghuling araw na kung saan dun babalik ang ating Panginoon. But during the course of time, magmula nung bumaba rito si Jesus at nagkatawang tao, ay marami ng mga antichrist, marami na yung mga bulaang propeta o yung mga bulaang mga ngaral. Kaya sabi nga dyan, these scoffers, okay, will come. Sino ba itong mga scoffers? Ito yung mga nangungutya. Ito yung mga nagre-ridicule, nagmamak. Ito yung mga nagsasabing, oh, hindi totoo yan, mga sinasabi ninyo. Kalukuhan lang yan. Ako, huwag kayong magpaniwala dyan. Masyado kayong mga panatiko. Okay, so ganyan sila kung magsalita. At sabi nga, ang kanilang susundin ay yung mga evil desires nila. At alam naman natin itong mga huling araw, okay, kahapon at nung isang araw at nung nauna pa ay ating pinag-aralan na patungkol sa mga bulaang mga ngaral. So yung mga scoffers na tinutukoy dito ni Apostol Pedro ay sila, yung mga bulaang mga ngaral
na sila mismo, they will deny biblical truths and live in an ungodly way. Okay? Sila yung sinasabi kong kunwari, papasok sa loob ng iglesia, yung pala, i-divide niya lang yung iglesia, sisirain niya lang. Or, aakitin niyang iba na sumunod sa kanyang turo. Or, siya'y magpapasok sa loob ng iglesia ng turo na wala naman sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo, naniniwala tayo ng ating dapat ituro ay ang nasa salita ng Diyos, yung nasa Bible. Hindi pwedeng magkwento lang tayo ng mga wala sa Bible. Okay? Unless, sabi nga, mga libro na ating babasahin ay nag-o-augment o tumutulong para patibayin ang salita ng Diyos na talagang ang Biblia ay indeed salita nga ng Diyos. So yun, pwede yun. Pero kung gagamit tayo ng ibang source, tapos taliwas ito sa salita ng Diyos, sa Biblia, then ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin yon at paniwalaan. Pero yun ang ginagamit nitong mga scoffers na to or itong mga bulaang mga ngaral. Okay, so sabi niya, the scoffers are the false teachers sa chapter 2. And dinideny nila yung tinatawag na future eschatology, yung panghinaharap na mga mangyayari na sinabi ni Apostol Pedro dito. Okay? So, bago tayo darating doon, ay sinabi niya muna sa verse 4 na they will say, where is this coming? Yan. So, ano ba yung coming? Alam naman natin na tinuro sa salita ng Diyos na babalik ang ating Panginoong Hesus. Okay? Dahil siya, after niyang mapako sa krus, nung kanyang ibinuwis ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan, ay nabuhay siyang maguli after ng kanyang kamatayan. At pagkatapos niya magpakita sa mahigit 500 mga witnesses o mga disipulo, ay siya ay nag-ascend sa langit. Pero bago nga nangyari yan, sinabihan niya ang kanyang mga disipulo na siya ay babalik at dadalhin niya tayo. Okay? Ang kanyang mga hinirang ay dadalhin niya doon sa kaharian ng kanyang Ama. Okay? In the kingdom of God. And alam naman natin niya sa John 14, yan ang sabi niya, in my Father's house are many mansions. Such as John 14:6, sinabi niya that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So siya ang daan patungo sa kaligtasan. So itong proklamasyon na ito, yung coming, itong return of the Lord Jesus Christ. Bakit ba siya babalik? Kasi though tinapos niya na at binigyan niya na ng kaparaanan at daan ang sino man mananampalataya sa kanya ay magbibigyan ng buhay na walang hanggan, pero sabi nga yung kulminasyon niyan o yung fulfillment niyan ay hindi pa natin talaga nalalasap o nararanasan. Kaya although nasa atin na ang buhay na walang hanggan, atin na yan, wala na makakapag alis pa sa atin yan or makakapagnakaw sa atin, okay? Maging ang dyablo o ang mundo, hindi niya kayang alisin tayo sa kamay ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, babalik at babalik ang Panginoon para kumpletuhin niya ang kanyang ginawang kaligtasan. At sa ganon, pagkatapos nito, ay kanya namang huhusgahan ang mga hindi sumampalataya sa kanya. He will punish the wicked. Okay? Pag sinabing wicked dyan, hindi lang po ibig sabihin yung gumagawa ng masama, bagkus yung mga hindi naniniwala sa kanya. Okay? People who have this unbelief, okay? Yung nag-doubt, yung hindi talaga tumanaw na si Jesus ay Diyos at Panginoon at tagapagligtas, sila ay mapapabilang dito sa paparusahan ng Diyos.
Dyan sa Matthew 24, sa John 14, sa Acts, sa Romans 13, sa 1 Corinthians 15, nandyan. 1 Thessalonians 4, sa 2 Thessalonians 1, sa Hebrews 9, sa Revelations 1. So napakadami ng mga verses sa Bible na nagsasabi na may magaganap na panghuhusga o paghuhusga, okay? Paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang tanong. Pero yung tanong na ito ay hindi yung naghahanap sila ng kasagutan, ito mga false teachers, kundi sarcastic ang dating nila. Yung parang ganito pagkasabi, where is this coming? He promised. Okay? Meaning to say, they were mocking the faith of Christians. Okay? Hindi nila sinusuportahan ang pananampalataya ng mga Kristiyano, kundi yung kanilang sariling posisyon. At kanilang kine-claim ngayon, ito. Sinasabi nila, ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. So sinasabi nila, hindi niyo ba alam na magmula noon, panahon ng ating mga ama, meaning to say, mga Old Testament fathers, mga ancestors ng mga Israelita, at yung mga namuhay ng lumang tipan, noong unang panahon, tapos hanggang ngayon, sabi, gumalaw lang naman ang mundo ng normal, which is actually true. And therefore, sa kanila, sabi nila, asan itong sinasabi nyo, yung argumento ninyo na may paghuhukom na darating? Tingnan nyo, normal na normal. Maaaring yung mga tao na sa panahon ngayong pandemic, sasabihin nila, nagkaroon na ng pandemic, pero andito pa rin tayo. So, asan sinasabi yung paghuhusga? Makakaraos din naman tayo after this pandemic. Pero ito ang hindi nila alam. Okay? Ang hindi nila alam is that, sabi nga, ang kanilang pagka-argue ng mga false teachers ay sa pamamagitan nga nitong mga nangyayari sa kanilang harapan, sa paningin nila. At sinasabi nila na hindi totoo na merong mangyayaring judgment. Bagkus magtutuloy na magiging maayos ang buhay ng mga tao dito sa mundo. Pero totoo kaya? Ayan, titingnan natin. Sabi nga dyan sa verse 5 to 6, but they deliberately forget that long ago by God's word the heavens existed and the earth was formed out of water and with water. By water also the world of the time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. So dito sa verse 5 to 7, makikita ngayon natin ang argumento ni Apostol Pedro. So may 4 po siyang argument dito. Ito ng una. Sabi niya, hindi ba nila nalalaman itong mga bulaang mga ngaral na nung unang panahon, kita natin, nung wala pa ang creation, andun na si Yahweh. At si Yahweh, kanyang nilalang ang mundo. Okay? So lumabas na, sabi nga, nung panahon na yon, binalik niya sa Genesis chapter 1, na yung existence noon is that merong tubig. Okay? May tubig, at the same time, yung kalangitan nandoon. Tapos, eto ngayon, lumabas yung mga lupa, nagkaroon ng mga tanim, mga hayop, at mga ibon, at panghuli ay nilalang ang tao. Okay? Pero, sabi niya, ni Pedro, pinaalalahanan ko kayo, na pag inyong babasahin yung Genesis chapter 6 and 7 and following, alam naman natin na dahil sa kasamaan ng tao, wala nang iniisip ang tao kundi ang gumawa ng masama. Kanyang pinadala si Noah at sinabi niya, mangaral ka at gumawa ka ng arko.
At pinagtawanan siya sa kanyang paggawa ng arko. Dahil akala nila, bakit gumagawa ng arko? Wala namang tubig dito sa lugar natin. Wala namang baha. Hindi nila akalain na after 100 years na ginawa ni Noe ang arko, ay dumating nga ang ulan. First time biglang umulan. At ayun, biglang nagtuloy-tuloy ang ulan hanggang sa tumaas ang tubig. At sabi nga, ang naligtas lang ay si Noe at ang kanyang pamilya at ang mga hayop, one of each kind ang nakapasok dun sa arko. So makita natin na talagang noon, sabi nga, hinusgahan ng mundo sa pamamagitan ng tubig o ng baha. Pero sabi nga, sa susunod ay, sabi niya, sa apoy na naman ang darating na hinaharap. Ang paghuhusga at paghuhukom, ang judgment is not by water but by fire. Whatever this fire means, ibig sabihin it is judgment. Both, sabi nga, the water at yung salita ng Diyos. Nung sinabi niya, I will no longer contend with man because they are wicked. Kanyang hinusgahan. Pero andun pa rin ang grasya at awa ng Diyos sa pamamagitan ng rainbow, siyang simbolo na yun ang siyang magiging kumbaga sign na hindi niya na ilulubog sa tubig ang mundo. Pero sa apoy, yun ang mangyayari. Yan ang sabi dito ni Apostol Pedro. Ang mga taong nilalang, yung mga hindi mananampalataya, yung patuloy na gumagawa ng masama, the unbelieving world, sabi niya, they are reserved to this fire. At marami pong mga verses sa Bible na inyo pong mababasa kung gusto niyo pumunta sa Old Testament, ang Isaiah 66 verse 15 to 16 ay sinabi yan. Sa Malachi 4 verse 1 to 2 sinabi rin po yan. At sa Bagong Tipan, sa 1 Corinthians 3:13, pati nga tayo ng mga mananampalataya, ang ating mga gawa ay dadaan sa apoy. At kung ito'y masunog, sabi nga, ikaw ay maliligtas, pero wala kang reward. Okay? Sa 2 Thessalonians 1:7-8, ganyan din po, sabi, sa pamamagitan ng apoy ang magiging paghuhusgahan ng Diyos balang araw. Okay. So dito makikita natin na kung noon sinasabi ni Apostol Pedro ay kanyang pinurga ang mundo sa pamamagitan ng baha at ng kanyang salita. Ngayon sa hinaharap, kanyang pupurgahin ang mundo sa kanyang salita pa rin at sa pamamagitan ng apoy. Okay? Ayan. So second argument ni Peter dito, ay sabi niya, laban sa mga bulang mga ngaral, sabi sa verse 8, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. Okay? So dito sinasabi, kayo na mga bulaang mga ngaral, tinatanong nyo, asan yung sinasabing pag-uhusga? Libo-libong taon na, wala naman nangyayari. Itong sagot ni Pedro, ang 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Diyos. Okay? Kaya't huwag kayong padalos-dalos na magsabing hindi darating. Dahil kung ating halimbawa maging literal lang halimbawa tayo at computein natin, di parang 2 araw pa lang. Okay? Kasi 2,000 years ago, dumating dito ang ating Panginoon. So kung kukunin pa natin yung say Old Testament, another sabi nga 4,000 years,
So roughly around 6,000. So that is just 6 days. So kung gusto niyang bumalik doon sa ika 7,000 years, which is actually just 7 days, then ibig sabihin meron pa tayong 1,000 years or less. But sabi nga, wala nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Pwede nga siyang bumalik anytime, at any moment. Kaya't sinasabi lagi ng ating Panginoon, kayo'y maghanda. Okay? Because sabi nga niya, I will come like a thief in the night. Hindi naman sasabihin na magnanakaw, o bukas ng gabi, papasukin ko yung bahay mo. Hindi naman niya sinasabi yon. Ganon din ang ating Panginoon. Kaya dapat nandun ang paghahanda. At yung isang paghahanda ay ang ating pagre-repent, ang ating pagbabalik loob sa Diyos. Hindi yung parang carefree living, anyway, malayo pa, matagal pa. Hindi naman, siguro nag-enjoy pa ako dito sa buhay ko eh. So, saka na yung mga religious things o yung mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Sino ka para makapagsabi nun? Kung pagkatulog mo, hindi ka nagumising, binangungot ka. Saan ka pupulutin? Sa kangkungan. See? So sabi, andun yung paghahanda. Kaya't ganun ito mga bulaang mga ngaral. They overlook God's time. Okay? Yung pananaw ng Diyos patungkol sa oras. Sabi nga yung warning niyan, do not forget, which dun sa ating inaral, ang mga false teachers sa verse 5, they deliberately forget. Okay? Lagi silang malilimutin sa mga pangako at sa mga babala na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at ng mga apostoles. At ito ngayon, meron na ang salita ng Diyos sa atin at binibigyan tayo ng babala. Pero ayaw pa rin maniwala ng maraming tao. Okay? Kaya't makikita natin ito yung propaganda ng mga scoffers o mga bulaang mga ngaral. Gusto nilang i-distort yung paniniwala ng ibang mga tao. Kaya't marami ng mga ganyan na nakapasok sa loob ng iglesia. Sila ay nagtuturo na hindi mangyayari yan, huwag kayong matakot. Okay? Walang pag-uusga. Mamumuhay tayo dito sa mundo. Walang impyerno. Walang mga bagay-bagay na ganyan. Ito na nga, yung pandemic, sabi ko nga, this pandemic is just part of the birth pangs. Mga warning signs lang yan. Okay? Para nang sa ganun, hindi tayo maging lax o relax. Bagkus, kailangan natin maghanda. Pangatlong argument ni Apostol Pedro, laban dito sa mga bulaang mga ngaral. Sabi nga niya, God's delay is gracious. Hindi ibig sabihin dahil hindi niya kaya o hindi kaya ni Yahweh o ng Diyos or wala siyang pakialam, kundi sabi nga niya, hindi siya rin mabagal gaya ng mga pinangako niya ng pag-aayos sa bagong panahon sa kanyang pagbabalik. Kasi nung panahon ni Apostol Pedro, marami ng mga Kristiyano ang na-influence nito mga bulaang mga ngaral. At sinabi, oo nga, bakit ang tagal-tagal ng Panginoon? Akala ko ba darating siya sa panahon natin? Ito ngayon, inuusig na tayo. Pero ba't di pa siya bumabalik? Okay? So God's time plan, sabi nga, is influenced by His patience. Okay? Very patient lang ang ating Diyos. Ito isang attribute ng ating Diyos. Makikita niyo po yan sa Biblia, sa Exodus 34 verse 6, sa Numbers 14:18, sa Psalms 86, sa Jeremiah 15, sa Romans 2, sa Romans 9. So napakadami na mga verses na nagsasaad na ang ating Panginoon, sabi nga, He is gracious and merciful and abounding in love. Yan. Very patient siya.
He does not want anyone to perish, but for everyone to come to repentance. Okay? So, dito makikita natin, sinasabi lang ni Pedro na magsipaghanda kayo. Sabihin, magsipag-repent na kayo. Bakit? Kapag dumating na yung pinakahuling pinili ng Diyos, at siya na yon, tsaka siya babalik. Yon. Doon, pag nakumpleto na yung numero ng kanyang mga hinirang. Okay? Meaning to say, by that time, ang ebanghelyo ay nakarating na sa iba't ibang panig ng mundo, ng iba't ibang mga nasyon, ng mga tribo, ng mga color, race, tribe, tongues, and nations. And then, sabi nga, the world will come to an end. Okay? So, ayan. Pang-apat na argument ng ating ni Apostol Pedro ay yung pagre-reaffirm ng mga early church teachings. Sabi nga doon, the day of the Lord will come suddenly. Biglaan lang yan. Kaya't in the twinkling of an eye, sabi nga. Okay. Gaano katagal yun o kaikli? Napakaikli. Kaya biglaan talaga. It will be unexpected. Gaya ng isang magnanakaw nga sa Matthew 24:42-44, sinabi diyan. Sa Luke 12:39, sa 1 Thessalonians 5:2, sa Revelations 3:3, Revelation 16:15, nandiyan lahat yan. Yung pagdating bigla ng ating Panginoon, the Lord in this text, sabi nga, ang tinutukoy ditong Lord ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus sa kanyang exalted position na bilang hari. Do hari na siya nung siya'y dumating, pero ito na yung kumbaga kulminasyon ng kanyang paghahari. Dahil kanya na ngayon i-establish yung bagong langit at lupa. Pero bago nga mangyari yun, ay kailangan ngayon niyang lipulin ang lahat ng mga hindi sumampalataya sa kanya. At sila ay mananagot, sabi nga doon sa Great White Throne Judgment. At sila ay itatapon doon sa walang hanggang kaparusahan, which is the second death. It's a lake of burning brimstone and sulfur, sabi nga, where the worms do not die. And this is no other than the final hell. So meron yung final hell na kung saan doon lahat, magkikita-kita lahat ang mga Antichrist, ang mga bulaang mga ngaral, ang mga unbelievers, ang mga demonyo at si Satanas, doon sila lahat maglalagi sa walang hanggang kaparusahan. Kahit kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon at wala ang pangalan mo sa libro ng buhay, meron ka pang tsansa makapagsisi at kilalanin siya dahil siya ang babalik. Okay? So, I hope and pray na itong mga katagang ito ay tumimo sa inyong mga puso't isipan at paghandaan ang kanyang pagbabalik. Sabi nga, yung kanyang pagbabalik, sabi nga dyan, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. May ingay, The elements will be destroyed by fire. So ano itong elements? Well, alam naman natin, ang mundo ay comprising of air, yung lupa, yung apoy at ng tubig. So di natin alam kung talaga bang literal ito or a figure of speech. In the Old Testament, makikita po natin na pagka maghuhusga ang Panginoon, ay gumagamit siya ng tinatawag na cosmological terms. Meaning to say, pag sinabi niyang the heavens will not give its, the heavens will be darkened and the moon will not give its light. It talks about judgment, pero hindi yun literal na mangyayari yun sa mga elements na ito,
or mga creation ng Lord like yung buwan o yung kalangitan. Pero it talks about na ang Diyos ang siyang gagawa ng paghuhusga. Gaya ng ginawa niyang paghuhusga sa bayan ng Babylon, sa bayan ng Assyria, ay ginamitan niya ito ng mga ganong klase ng terms. Meaning to say, na ang Diyos ang siyang gagawa nito. So dapat magkaroon tayo ng takot at ang mga hindi mananampalataya, lalo silang magkaroon ng takot sapagkat sila ang talagang makakatanggap ng galit at puot ng Diyos na ito balang araw. Okay? So, anuman ang magiging kaparaanan ng Diyos, yan ba isang literal na apoy o isa labang term yan na kanyang ginamit para sa salitang paghuhusga, ang Diyos lang ang nakakaalam. But definitely, alam naman natin na ang apoy, mainit yan, masakit, mabigat, pagka ikay naranasan na natin na kung paano ang isang apoy ay paano niya tutupukin ang isang bahay o isang komunidad, isang forest. Sabi nga dyan sa bandang huli, and the earth and everything in it will be laid bare. Ibig sabihin, lantad na lantad. Kung ito ay metaphoric, sabi nga ang mga tao na hindi mananampalataya, lantad ang kanilang kasalanan at dahil dito sila ay huhusgahan. Na kung sinasabing ito ay literal, maaaring tayo aalisin muna dito sa mundong ito, panandalian, at kanya ngayon, kumbaga, paaapuyin ang mundong ito at susunugin. Pwedeng mangyari dahil siya ay Diyos, dahil nagawa niya na yan sa tubig noon panahon ni Noah, pwede niya namang gawin ngayon sa apoy sa panahon ngayon dito. Nangyari na rin yan sa Sodom and Gomorrah nung kanyang pinaulan ng apoy. Okay? Ang Sodom and Gomorrah dahil sa kanilang mga matitinding kalaswaan at kasalanan na ngayon nakikita natin nauulit sa ating panahon. Na makikita natin sa ating paligid, ngayon lumalakas na ang loob ng mga kabilang sa mga LGBTQ at sila ay nagsasabing hindi totoo, walang ganyang mangyayari. Sabi dapat tayong magmahalan. Yes, totoo yan. And we love this LGBTQ enough to share to them the way of salvation. To tell them na kailangan nila magsisi at mag-repent, Dahil kung hindi, sila'y mapapabilang dito sa mga taong huhusgahan ng Diyos. Kaya ganun na lang tayo umaabot sa maraming tao para malaman nila na may hangganan ng lahat. Kaya bago sana mahuli ang lahat, kung ikaw ay nakikinig ngayon or mapapakinggan mo ito, dahil ito ay ina-upload namin sa YouTube, sa social media, sa Facebook, ay ito ay maging daan para sa iyo, para ikay magsisi at kilalanin ang Diyos na buhay, na siya ang daan patungo sa kaligtasan. Ang Panginoong Jesus, bakit siya naghirap sa krus? Bakit siya pumarito sa lupa? Para nang sa ganon, ikaw, ako, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So wag na tayo magmatigas pa at wag na nating gayahin pa itong mga katuruan ng mga bulaang propeta. Makinig na tayo dito mismo sa mga babala at pangako ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po tayo magtatapos.